Na-realize ko po sa mundo nating ito, napakarami nating pinagkakaabalahan, di po ba? In fact, sa sobrang dami, meron pa bang nakakapansin na sa gitna ng lahat ng mga ito, araw-araw ay nakaharap tayo sa danger ng pagiging lukewarm sa Diyos. Ibig sabihin ng lukewarm, half-hearted ka sa Diyos or showing little interest in God. Sa Tagalog, maligamgam, malahininga, o patay na tubig. At kung kayo po ito, well, makinig po kayong mabuti. Sa last book ng Bible, sa chapter 3, inutusan ng Panginoon ng kanyang anghel na sabihin sa mga taga-church ng Laodicea ang kanyang warning. Ang church na ito ay tinawag na the lukewarm church sa Book of Revelation 3, verse 16. Pakinggan niyo po ang pinapasabi niya. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam kong hindi kayo malamig o mainit. Gusto ko sanang malamig kayo o mainit. Ngunit dahil maligamgam kayo, isusuka ko kayo. Dito po sa binasa ko, pinapaalam sa atin ng Panginoon na nakikita niya at alam niya ang lahat, ang nangyayari o ginagawa natin. Bakit po? Kasi all-knowing God po siya. So, walang makakapagtago sa atin. Kahit saan tayo naroroon, nakikita niya po ang lahat ng ginagawa natin. Kaya sa binasa ko, lahat ng nakakarinig ay hindi po pwedeng hindi pakinggan o intindihin ang sinasabi niya. Bakit po? Kasi nga, Diyos po siya na pinapaalam ang nararamdaman niya sa mga lukewarm ang pakiramdam sa Kanya. Alang binanggit niya dyan ay yung church mismo. Ibig sabihin, kasama ang mga tao, kasama ang mga ministers dito. Sa mensahe po ng Panginoon, sa taga-church of Laodicea, mararamdaman mo yung hinagpis o galit po ng Panginoon sa kanila. Well, markahan po ninyo ang dahilan. Ang maliwanag na issue ng galit po niya ay ang pagiging lukewarm po nila. Hindi sila mainit sa Diyos. So, dito maliwanag na hindi pwedeng pakonti-konti lang na init sa Diyos ang ipaparamdam po natin sa Kanya. In fact, kinakamuhian ng Diyos ang hindi mainit o umaapoy sa Kanya. Kaya sa galit niya, ang sabi niya, gusto niya isuka sila. Ganito niya po kinakamuhian ang hindi mainit ang pag-ibig sa Kanya. Now, gusto ko pong makita ninyo ito. That time, about 2,000 years ago na, wala pa pong social media noon. Pero nanlalamig na ang church sa Diyos. Bakit po? Marami na rin silang pinagkakaabalahan o pinaprioritize ang mga tao kaysa sa Diyos. What more ngayon, hindi po ba? Before, ang katabi matulog marahil ay ang Bible. Ngayon, mga cellphones na. Gusto niya pong ipaalam sa ating lahat na alam niya itong lahat. Alam po ito at nakikita ito lahat ng Diyos. Ngayon po, na-imagine po ba ninyo ang pagtitimpi
ng galit ng Diyos sa tagamundo. Simula noon, lalo na ngayong mga huling araw na ito. Kanina lang, naisip ko po yung sinabi niya sa Book of Revelation bago niya po ibulalas ang galit niya sa lukewarm church. Pakinggan niyo po ang sabi ng Panginoon sa Revelation 2, verse 29. Sabi niya whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Again, ang sabi niya, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Well, pag tinignan niyo po yan, ang maiisip ninyo, lahat naman ng tao ay may ears o tenga, di po ba? Pero ang sabi dito ng Panginoon, kung sino ang may ears ay makinig. Ibig sabihin, kung sino ang may malalim na interes at may malalim na pag-ibig sa Diyos lamang ang makakarinig na may pangunawa. Sila lang ang makakasunod sa sinabi niya dahil naiintindihan nila na ang Diyos na may hawak ng lahat ang nagsasalita. Pagkatapos, pinaalam niya ito sa lahat ng may time makinig. Ang tanong kayo po, meron po ba kayong time ngayon para makinig? Okay. Ang sabi po ng Panginoong Jesus dito sa sumunod na chapter, Revelation 3 verse 15. Ang sabi niya, I know your deeds, that you are neither cold or hot. I wish you were either one or the other. Sa Tagalog, nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit. Ang nais ko ay maging malamig ka o mainit. Kaya nga, sapagkat ikaw ay maligamgam, hindi malamig o mainit, isusuka kita mula sa aking bibig. Dito po, pinapaalam niya na kung mainit ka sa kanya, mabuti yon. Kung malamig ka naman, pwede kang magdesisyon maging mainit o manatili na lang kayo o silang malamig kung gusto nila. Pero masdan niyo po na ang ayaw ng Diyos ay ang nasa gitna lamang. Ayaw niya ng maligamgam. Ayaw niya ng lukewarm na believers. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi may tinanggap na silang katotohanan tungkol sa Diyos. So, accountable na sila sa mga tinanggap nila. Hindi binabaliwala ang mga katotohanan na yon, sapagkat ang Diyos mismo ang katotohanan na tinanggap nila. So kapag may tinanggap ka na salita, ang ibig pong sabihin nun, responsable ka na dito para masunod ito. Yun po yun Pag inignore mo ito ay magbubunga ng pagiging lukewarm. Para kang isang tao lang na gusto o ayaw mawala ang makukuhang benepisyo sa Diyos. Pero alam niyo po, pinipili lang ng mga taong ito, yung mga lukewarm, pinipili lang niya ang susundin niya sa mga inuutos ng Diyos. Well, sa mensahe pong ito, pinapaalam ng Diyos na alam niya ito at hindi niya lang ito alam, kinakamuhian niya ito. Kaya nga ang ginamit na term ay isusuka ko sila. Yan po ang sabi niya. Di po ba? Isusuka niya sila. Sila na sumusunod lang sa time na gusto nilang sumunod. Parang may konting init. Pero kapag ayaw nilang sumunod,
hindi sila nag-worry dito. Well, hindi nila alam na sa pag-aantay ng Diyos, nagbi-build up na ang galit niya. Kaya ang sabi niya, pagdating nung panahon na yon, isusukan niya sila. Sila na medyo mainit, medyo malamig, sapagkat ang init na yon na natitira sa kanila, pakinggan niyo po itong mabuti, ay pang-personal lamang na pwedeng makuha nila sa Diyos. At alam ito ng Diyos. So parang gusto nila, may koneksyon pa rin sa Diyos, pero may koneksyon pa rin sa gawi na ginagawa ng mga taga-mundo na walang relasyon sa Kanya. Kaya dito po sa pinag-aaralan natin, ang sabi, nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit. Ang nais ko ay maging malamig ka o mainit para klaro. Yun ang ibig niyang sabihin. Kaya nga, sapagkat ikaw ay maligamgam, hindi malamig o mainit, isusuka kita mula sa aking bibig. Mabigat, hindi po ba? Well, pinapaalam niya po yan para klarong-klaro po sa atin na hindi niya tinatanggap ang medyo mahal lang siya gawa ng makukuha sa Kanya at medyo sumusunod lang sa Kanya. Hindi po. Kaya nga, kino-confront niya tayo ngayon ng mismong salita niya na hindi po masyadong napag-aaralan. Yung salita na nasa huling book na ng Bible. Well, bakit po? Para makahabol pa ang sino mang humahabol na masunod ang gusto po niya kasi hindi papasa sa Kanya. Pakinggan niyo itong mabuti. Hindi papasa sa Kanya ang hindi mainit ang pag-ibig sa Kanya. Well, pinapaalala niya, dama ng Diyos, yung hindi mainit, dama niya, yung hindi nagtotodo ng pag-ibig sa Kanya. Dama niya, yung nagbabaaliwala sa mga ipinagtatapat niya sa salita niya. Alam niya rin ang mga may gusto lamang makuha sa Kanya, pero hindi naman interesado pag-aralan at sundin ang mga mahalaga sa Kanya. Well, sa message po na ito, gusto niya iparating na yan ang na-experience niya sa mundong ito, na pinag-alayan niya ng buhay niya sa cross para maging katulad lang tayo po niya. Pero ang gusto lang ng marami ay yung gusto nila lamang makuha sa Diyos. Pero walang interes. Saan po? Walang interes sa interes ng isang Diyos na banal. Gusto po kasi niya ipaalam sa lahat yung mga may pandinig na nasa inyo kung gusto natin o kung gusto ninyo siyang pakinggan, paniwalaan o hindi. Habang buhay pa tayo, binibigyan niya pa tayong lahat ng freedom to choose sapagkat ang gusto po niyang pag-ibig mula sa mga taong nilalang lang niya ay pure ang pag-ibig sa Kanya. Pure at walang tigil na pagpapatunay sa Kanya na mahal siya. Pag-ibig na siya lang ang tunay na makakadama. Yan ang una at dapat na hindi po natin hinuhuli o kinakalimutan. Iparamdam sa Kanya anuman, ito tandaan nyo, anuman ang pinagdadaanan po natin. Alerto tayo dyan
sa pagbabantay dyan. Well, hindi po natin binabago ang temperatura ng pag-ibig natin sa Kanya na umaapoy dapat. Mainit sa lahat ng panahon. Kahit may persecution, kahit maraming trials na pinagdadaanan, diyan po nakikita yung passion natin for Christ, yung pag-ibig na hinahanap niya. Diyan po bukas na bukas ang mata at abang na abang ang kanyang puso na makita sa atin. Hindi lang kasi alam na natin na alam niya ito, kundi kasi ang totoong nating nararamdaman nito. Kasi ang love, natural lamang po namang nagpo-flow yun, di ba? Hindi naman natin tinuturuan talagang umibig tayo sa tao eh. So, may natural pong pakiramdam ang tunay na umiibig. At ganun din sa Panginoon. At ito ang hinahanap po niya. At kinakauhawan niya sa atin. Lalo na yung mga nagsasabing Kristiyano na sila. Again, sa mensahe po na tinatalakay ko ngayon, ang pinaka-issue ay nanggigising po ang Diyos sa mga tulog na nagsasabing sila ay Kristiyano. Tulog ang diwa, ang isip, na mayroong nire-require ang Diyos at dapat itong bantayan na anuman ang nire-require niya ay hindi ito dapat ignorin. Hindi ito dapat i-delay sapagkat Diyos ang nag-utos, hindi tao. Diyos ang naghahanap, hindi po ang tao o hindi tao. Well, sa isang holy and perfect God, hindi ka pwedeng mga tuwiran ng katwiran ng tao. Ang sabi niya kasi, my thoughts are higher than your thoughts, and my ways are higher than your ways. Kaya hindi po natin pwedeng ipantay yung akala natin, yung okay po sa atin, okay na rin sa Lord. Hindi po. Now, mas gugustuhin pa po ba natin ngayon na ang thoughts and ways po natin na mas mababa sa Diyos ang atin pong pagpilitan? Yung sa atin, mas defective kaysa sa Kanya. Ipaglalaban pa po ba natin yan at gugustuhin pa natin yung ating pag-iisip, gawi, na mas mababa sa Diyos, mas may limit kaysa sa Kanya, mas magliligaw sa atin, mas kinakamuhian ng Diyos, o mas dadalhin tayo sa kawalan? Mayroon pa bang iba na mas perfect na kaysa sa iba pa? Well, sorry po sa hindi naniniwala, pero wala nang makakapagbago sa lahat ng gusto ng Diyos na dapat gawin ng walang reklamo ng mga kinreate lamang niya at hawak niya ang hininga. Imaginin po ninyo, ang isang tao na taga-aral mula sa elementary hanggang college, lahat ng paraan ay gagawin. Masunod lamang, masubmit lamang ang lahat ng mga projects na pinapagawa sa school. Well, hindi lang yan. Kailangan pang magbayad ng tuition fees. Hindi lang yan. Kailangan makapasa sila sa bawat test or exams nila. Bakit po? Kasi babagsak sila eh. Uulit sila. Magbabayad ulit sila. Gigising ulit sila everyday ng maaga. Gagastos ulit sila sa lahat. Pagkain, baon, pamasahe, panggas, at time na i-spend nila hanggang makagraduate. Lahat ito, walang angal ang mga tao sa mundo, hindi po ba? Ibig sabihin, tanggap nila na ang tao simula bata
hanggang tumanda ay dapat mag-aral. Kaya ang mga magulang gumagastos. Yung iba nga nagkakautang-utang pa para lang makapag-aral ang kanilang mga anak. Ganito nila ito minamahalaga. So tanggap ito ng tagamundo natin. Parte kasi ito ng life natin dito sa lupa. Pero ang hindi napapansin ng tagalupa, mga taong tagalupa, ang pag-aaral na ito, ang bisa nito ay panlupa lamang. Hindi ito pagsusunog ng kilay o pagsusumikap makapasa para makapasok sa langit. Hindi po. Langit na walang katapusan kapag nakapasok ka na doon. In fact, ang mas nagiging tagumpay pa sa pag-aaral, ang mas may tendency pang mapalayo sa Diyos. Bakit po? Kasi mas magiging busy pa sila sa susunod na chapter ng life nila. Ang paghahanap ng trabaho. At pag nakakuha ng trabaho, mas nabibisi na dito. Bakit po? Maraming pressure and challenges sa bawat work o job sa mundo. Lalo na sa panahon natin ngayon. Isama niyo pa po dyan ang mga personal na problema sa mga pamilya. Iba pa ang mga problema sa work. Now, pagka kinumbay niyo lahat yan, plus yung katawan din ninyo na napapagod, nasasaktan, nanghihina, yung iba nagkakasakit pa, saan pa kayo? Sabi nga, saan pa kayo pupulutin o matatagpuan? Ang pinakamalala, kapag kayo po ay nanlamig pa o napapalayo pa sa Diyos na may hawak ng lahat. Well, paano niya tayo hindi bibitawan kung tayo na po ang bumibitaw sa Kanya? Di po ba? Alam totoo, nandyan lang naman siya. Hindi naman siya talaga nawawala. Pero hindi siya namimilit sa ayaw sa Kanya. Pinapaklaro niya lang sa salita niya na mahal niya tayong lahat, anuman ang pinagdadaanan natin, kahit yung mga nanlalamig sa Kanya. Dito po sa message na ito, nagpaparamdam siya na nag-aantay po siya at habang nagbibigay pa siya ng panahon, huwag na po ninyo itong aksayahin. Aksayahin ang pagkakataon na madagdagan pa ang inyo pong panlalamig sapagkat lalo lang po kayong mapapalayo sa Diyos. Well, mangyayari po ito kapag hindi kayo o tayo magmamadali na magdesisyon na piliin siya ng mabilis. Gawin kaagad ng mabilis ang mga dapat iayos sa buhay natin na nakaayon sa salita po niya. Hindi nakaayon sa tinuturo sa mundo. Well, bakit ayaw na ayaw niya po ito? Kasi po, He is God. Hindi siya taga rito. At lahat ng mahal niya, gusto niya makasama kung saan siya nananatili. Kaya iba po ang tinuturo niya kaysa sa mga gawi o tinuturo ng mundo. Kaya sinabi niya rin sa Old Testament na He is a jealous God. Ibig sabihin, gusto niya siya palagi ang una sa lahat ng pinipili natin sa mundong ito. Ang gusto niya, siya palagi ang pinakauna. Kasi ang pinakauna, nagsasabi na pinakamahalaga. At alam nyo, pinadidiin niya na hindi niya ito babaguhin magpakailanman.
Kaya sa Old Testament pa lang, kinlaro na po niya ang importansya ng tunay na pagkilala sa Kanya bilang Diyos. Ito rin ang isa sa mga reasons kaya ibinigay niya ang mga pangunahin niyang mga batas, yung tinatawag nating 10 Commandments, para klaro po sa atin at para hindi tayo maging lukewarm at maging pabago-bago pa sa pag-honor sa Diyos. Kaya ibinigay niya ang 10 Commandments kasi dito po nakasalalay ang mangyayari sa pagsunod natin at hanggang sa dulo ang effect po ng pagsunod na ito. Kapag pinag-aralan ninyo ang huling book sa Bible, ang Book of Revelation, pakinggan niyo po kung paano pinosisyon ng Diyos ang sarili niya na dapat hindi ito mababago sa buhay natin hanggang sa dulo ng hininga natin. Dito po sa pangunahing verses sa 10 Commandments, sabi rito sa verses 1 to 6 in English, "And God spoke all these words, I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or under earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God." And now see the results. Ang sabi dito, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations to those who love me and keep my commandments. Well, marami po ang pwede magsabi na alam ko na yan, pero mayroon pong pinapaalala na issue rito ang Diyos sa mga tao. Ang sabi niya, jealous God po siya. Kaya kung ano ang sinabi niya na gusto niya, simple lang po ang gagawin ng hindi lukewarm sa Kanya. Ang gagawin nila, sinusunod nila kaagad ang gusto niya, ang mga sinabi niya. Ginagawa ang lahat ng paraan kung paano ito kaagad masusunod. Kaya halos hindi siya mapalagay. Walang rest ang mga gustong sumunod sa Panginoon, meaning walang rest ang nararamdaman niya hanggang hindi niya nasusunod ang alam niyang gusto ng Diyos na sundin niya ng walang angal. Sapagkat alam niya, ito lang ang tama at hindi maaayos ang buhay niya kung hindi niya susundin ang tama. Kaya kahit mahirap, ito ang ginugusto niyang sundin. Ngayon po, doon sa nagmamahal sa Diyos, ayaw niya na mas may nauuna sa buhay niya na iba kaysa sa Kanya, meaning kaysa sa Diyos. Ayaw niya na kahit saglit lang sa isip niya na manatili ang anumang gusto niya kaysa sa gusto ng Diyos. Siya mismo ang nagbabantay. Siya mismo ang nag-aayos sa isip niya na una dapat palagi ang gusto ng Diyos kahit gaano ito kahirap. Sigurado siya na walang mas mainam pang iba kung hindi ito. Kaya kahit gaano kalaki ang mawawala sa Kanya, ang gusto pa rin ng Diyos ang pipiliin niya. Hanggang dito siya masasanay
sa tulong ng Holy Spirit, our teacher. Well, malalaman po natin na ang Holy Spirit ay nasa atin kapag, pakinggan niyo muli na mabuti, kapag ang ginugusto na po nating sundin ay ang gusto lamang ng Diyos. Kaya, bawat pagsunod natin, kahit gaano kahirap, alam niyo po, magtataka tayo. At malalaman natin kahit nagtataka tayo na nagagawa lang natin o nagawa lang natin ito, hindi sa sarili nating lakas, kundi sa tulong lamang ng pinadala ng Ama natin sa langit, ang buhay at makapangyarihang Holy Spirit. Well, madali po ninyong malalaman na wala siya sa inyo kapag kayo ay nanlalamig sa Diyos. Tandaan po ninyo yan, na kapag wala kayong interes mag-aral at sumunod sa salita, malakas na pong pagsasalita rin yan, na kayo ay nanlalamig na sa Diyos. At kapag hindi po kayo nag-i-spend ng quality time sa presence ng Diyos araw-araw, yan po ay isa ring palatandaan na kayo ay malamig sa Diyos. Kapag ganun din, kapag hindi ninyo pinaglalaban ang pagdalo sa church, kapag hindi ninyo sineshare si Jesus at ang kanyang gospel, kapag hindi kayo generous sa gawain ng Diyos, kapag hindi kayo nababahala, na wala kayong nagagawa sa Great Commission na ibinili ni Jesus bago siya umakyat ng langit. Well, gusto niya pong ipaalam at ipaalala sa mensaheng ito, alam niya po ito lahat. Alam niya kung sino ang may interes pag-aralan ang salita niya. Alam niya kung bakit sila interesado. Alam niya kung sino ang tunay na mainit, hindi lukewarm sa nagsasabing naniniwala naman sila sa Diyos, pero hindi naman nagbabasa at nag-aaral ng salita niya para sundin ito, kundi gusto lang ng may Diyos sila na makakatulong sa kanila sa mga hindi nila kayang gawin. Parang reserba lang ang Diyos. Pero hindi naman sila sumusunod sapagkat hindi naman talaga nila alam ang mga gusto, ang mga batas ng Diyos. Hindi nila alam na kapag lukewarm ka lang pala sa Diyos, ay isusuka Kanya. Well, hindi nila alam na ang Diyos hindi masusuhulan ng pagbibigay ng alms o tulong lang sa nangangailangan, na kadalasan ang nagbibigay lang ang tumatanggap ng pasasalamat at pagpupuri, pero nasaan ang nire-require ng Diyos sa pangunahin sa 10 commandments niya? Ano po ba ang palaging posisyon niya sa araw-araw sa buhay po ninyo? Nasaan po siya sa mga pagpaplano nyo? Nasaan siya sa bawat pagdedesisyon? Kasama po ba siya? Kinukonsulta po ba ninyo siya? Naririnig ba ang tinig niya? Well, kung parehong hindi po ang sagot ninyo, pinapaalam ng salita ng Diyos, hindi po salita ng tao, salita ng Diyos, na ang gusto niya, una siya sa lahat ng bagay. Hindi niya ito binabago o hindi niya ito babaguhin magpakailanman. Kaya ang mga sumusunod sa Kanya, mayroon pong selyo Yes, may selyo ng Holy Spirit. Ito po yung tatak na ang Diyos lamang ang makakagawa, sapagkat pagbabalik niyang muli, ang may seal lamang ng Holy Spirit ang dadagitin ng mga anghel ng Diyos
para sila ang isama sa kaharian niya at hindi mapasama sa maiiwan dito sa mundong ito na mawawasak sa pamamagitan ng apoy. Lahat po ng mga sinasabi ko ay naituro ko na before at lahat ng ito ay nakasulat mismo sa Bible. Again, sa yugtupong ito, i-meditate ninyo ang kalalagayan ninyo sa buhay po ninyo. Iharap nyo ito sa sinasabi sa salita ng Diyos. At kung mahal po ninyo ang sarili ninyo, wala kayong unang mas mamahalin at mas papahalagahan pa, kundi ang bantayan ang temperatura, bantayan ang init ng nararamdaman po ninyong pag-ibig sa Diyos. Kung alarming po ang panlalamig ninyo, pinapahiwatig ng salita ng Diyos na gumising na po kayo ng mabilis. Huwag nang mag-aksaya ng anumang panahon na hindi sumusunod sa gusto ng Diyos. Putulin na po ninyo kaagad ang malaking distansya ninyo sa Diyos. Dumikit po kayo sa Kanya nang walang tigil. Well, mangyayari lang po yan kapag tututukan ninyo ang pagsunod ng pagsunod sa Kanya, sa mga inihayag na niya na gusto niya. Kapag ginawa niyo po yan, kapag nagdesisyon kayo na susunod kayo sa mga utos niya, susunod kayo sa mga gusto niya, mararamdaman niyo po ang saya na hindi ninyo maipapaliwanag. Yung joy unspeakable. Well, gusto niyo po bang ma-experience yan? Sige po, sumunod po kayo sa maikling panalangin na ito. Mula po sa inyong puso, damahin niyo ito. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, ang puso ko po ngayon ay nag-uumapaw sa kagalakan na hindi ko kayang ipaliwanag. Ayaw ko pong mawala ito. Gusto ko pong makasunod sa iyo. Itinatakwil ko po, pinagsisisihan ko po ang lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin mo po ako, Panginoong Jesus, ng iyong banal na dugo sa lahat ng aking karumihan. Gusto ko pong magkaroon ng panibagong buhay. Tinatakwil ko po ang aking naging panlalamig sa iyo. At tinatanggap ko rin ang banal na Espiritu na gusto kong manatili, na gagabay sa akin hanggang ikaw po ay dumating muli. At ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, hanggang sa muli, iniiwan ko po sa inyo ang kapayapaan ng Diyos at ang Kanyang masaganang pag-ibig. God bless you all. Hello and welcome to Trumps Go. Trumps Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program.
DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Troms Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Troms Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? You will hear and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the Troms family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Troms Go community.